She is head and shoulder above. How I wish lang. Alam ko na hindi pa rin sa atin ibigay ang crown. Ito ang nabunot ko kay CJ na suit ng tarot cards. Kaya siya lumabas na, negative kasi dissatisfied pa si Mr. Nawat sa support at engagement natin. Alalahanin niyo. Hey, Philippines! Mabuhay world! Welcome back to my channel! How's everyone? I hope you are all in good mood. Masaya ba kayo? Fully satisfied ba kayo sa result ng Miss Grand International Competition? It was a cray-cray situation, pero big congratulations to Miss India. I'm so glad India has won at hindi si Miss Myanmar. Ay nako, tama na naman ang hinala ko na may bad vibes ako kay Miss Myanmar. Hindi ko talaga siya feel since day one. Have you heard, have you seen what just happened after the competition? I'm sure viral na ngayon ang video ng Thai Sashes na hinablot ng kanilang national director ang crown at tinapon. Makibalita pa ako bukas kasi bago ako nag-film ng vlog ko na to, sumilip muna ako sa Instagram at bumungad sa akin ang Dramageddon ng Myanmar. My gosh, ang bastos nila. Akala ko tayong mga Pinoy ang pinaka worst na pageant fans. May mas malala pa pala. At least hindi natin ginawa yan kay Mr. Nawat. Nako, lagot sila. Anyway, this is my no smoke screen opinions in the MGI competition. Charot lang. Kasi hindi ko talaga nasabi lahat ang mga dapat kong sabihin. May trangkaso kasi ako nung nakaraan at hanggang ngayon may cracking cough pa rin ako. So ngayon ko lang sasabihin ang mga sentimento ko. Isama ko na rin dito sa episode ko ang preliminary competition kasi pinanood ko ulit ang prelims nung last Thursday night. Umpisa na tayo. First and foremost, of course, the stage, production, lightings, camera angles. Alam natin, birthmark na to ng MGI. As in, superb. It's a pageant alienated to the Alpha 4. Minor pageant lang but so unique and addicting to watch. Kung meron man pageant na pwede tapatan ng MGI when it comes to these elements, Miss Universe lang yun. Miss Cosmo, yes. Pero alam niyo na, immortalized na sila ngayon. At ang hindi ko lang nagustuhan sa prelims at pati dito sa finale ay ang background music. Hindi talaga nag-harmonize para sa akin ang rhythm. Para bang ang dating sa akin sumasayaw ka ng cha-cha, pero ang music pang tango. Parang ganan. Ewan ko sa inyo guys, o baka ako lang. Kasi kahit kahit 'di ba kahit viewer ka lang, napi-feel mo na hindi in tune sa rampahan ng mga candidates ang music. Parang ganun. Ewan ko kung ako lang. Ano sa inyo guys? Then yung kulay ng swimsuit nila na ano ba 'yon? Parang maroon or mahogany brown. I don't know. Pero nakabawi naman sila dito sa finale, no? Kasi white ang color ng kanilang swimwear. Ang pinaka-highlight doon sa show ay umaangat ang center stage floor na parang platform na rin ng mga candidates. Tapos ang
visual effect ng LED backdrop ay nagliliyab na parang inferno blaze. Abot hanggang ceiling. Plus yung slow-mo effect nila sa evening gown. Ano pa? Nung prelims, yung tandem ng mga candidates na may konting eksena sila sa gitna. As in, wow. That was power mood lifter. Basta the overall atmosphere was outlandish. Makapagpigil hininga kanina ang ganap sa kinabahan ako eh. Hindi ako mapakali kasi 3 spots na lang sa top 20, wala pa si CJ. Nag-break ako, pumunta ako sa garden at binunot ang mga tuyot na strawberries namin. Pagbalik ko, happy na ako kasi natawag na ang Philippines. It was a roller coaster emotions. Binitin tayo ng konti pero nung top 10 at top 5 na-relieve na tayo kasi tinawag kaagad si CJ. Okay, ano pa ang mga sasabihin ko? I understand that some of the public viewers, they really don't prefer the exaggeration. May mga nabasa kasi ako sa comments na too much daw si CJ. Siguro mga ibang lahi iyon. Ewan ko. Kasi parang yung Shupit Baler natin. o baka yung Myanmar, Ewan ko kung naintindihan nila ang dynamics sa MGI. Parang hindi sila aware na yan naman ang gusto ni Mr. Nawat na, alam nyo na, parang biga-biga ka, iratla ka, maharot at malandi ka. Yun bang kulang na lang mag-body bouret ka, mag-split at mag-tumbling ka dyan sa stage. Yung pattern na lang si Miss Angola last year na binuhay na naman ulit ni Miss France this year. Kaya pasok sila sa banga. Pati si Miss Japan, di ba? Patok sa panlasa ni Papi Nawat. Ang lang doon, ang kay CJ, ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya sa prelims, yung parang nagdabog siya sa evening gown. Medyo nawala ng konti ang gracefulness niya doon sa pag-handle niya ng kanyang cape. Yun lang naman. Pero heartfelt congratulations pa rin kay CJ Opiasa. Hands down. She is head and shoulder above. How I wish lang second runner-up lang siya because first runner-up placement somehow reminds us the scar on Samantha Bernardo. Almost there, yet it's like beyond our grip. Parang ang ilap ng crown sa atin. Well, our heart is not ailing kasi wala naman tayo expectations, di ba? We are lucky to have CJ. We're rounding up to give her our support. We are happy and fully on board on CJ's overall performances. At sinunod ko lang ang sabi ng tarot cards ko sa placement niya. Alam ko na hindi pa rin sa atin ibigay ang crown. Ito ang nabunot ko kay CJ na suit ng tarot cards. The Sun in reversed position, the Star in upright position, and the Three of Pentacles in reverse position. Ang kabubuan ng cards na to has stated no answer. The two reverse position cards has indicated lack of energy, cooperation, and clarity. The Star in upright position in the middle represents CJ Opiasa. And the two negative cards on both sides
represent the Filipino pageant community. Kaya siya lumabas na negative kasi dissatisfied pa si Mr. Nawat sa support at engagement natin. Alalahanin nyo guys, Leo star sign personality si Uncle. Mataas ang pride niyan pag may tampo o galit. Hindi yan magbow sa'yo kung tama sa kanya ang ginagawa niya. At pag nagkamali ka, o may kasalanan ka sa isang Leo personality, patunayan mo na sincere ka talaga sa pagsisisi mo. Ganyan ang ugali ng mga Leos. Kaway-kaway dyan sa mga Leo personalities. Mr. Nawat likes CJ to the health. To the health. Na-impress siya sa galing ni CJ. Na-appreciate niya ang character at attitude ni CJ. Hindi lang yan. The star is a major arcana card and it symbolizes healing, renewal, creativity, and optimism. Alam nyo, si CJ ang daan para mawala ang tampo ni Papi Nawat sa atin. And mark my word, sisikat pa yan si CJ sa Thailand. Marami yan good opportunities na darating sa kanya. Mas maingay pa yan si CJ kaysa sa winner na si Miss India. Kapit lang tayo mga guys kasi may fruitful year na nag-aantay sa atin. Set in cement na yan kay Mr. Nawat at Mr. Vigapria. They have far-sighted plans together. Yan ang sabi ng tarot readings ko. Mukhang uubo. Sensya na kayo guys. Pinubo ako ang kape ng lalamunan ko. Pero uminom na ako ng tubig. Sana ba ako? Sus ko. Dahil kay CJ, nagawa kong sabihin dito. Dati kay Michelle D. at Atisa sa Cosmo, hindi ko pinakita ang readings ko. Isunod natin si Chelsea. I think yan na lang ang masabi ko. I don't have any aversion about Miss India. I thought she deserves the golden crown. Ganda ng evening gown ni Miss India, no? Parang ano talaga, siya talaga ang winner. Kasi dahil din sa evening gown niya, hindi katulad ni Miss Myanmar na parang copycat ang lava gown. Ang lava gown niya nung prelims. Alright, that's all mga guys. Diyos ko, nangangati ang lalamunan ko. Thank you for joining me. Let us also support Miss Earth and Chelsea Manalo in Miss Universe. Guten Nacht from Germany and have a lovely weekend, everyone. My thoughts and my prayers to the victims of calamity. See you all next time. Tschüssi, babush!